Hearing is resumed. So to formally start ang ating committee hearing, please allow the chair. Dahilan sa Tagalog po ang inyong opening remarks, hayaan po niyo ko na mag-English naman. Sapagkat mayroong isang abogado dito, ininsulto ang isang member ng Quadcom na hindi raw marunong mag-English. Gusto ko pong sabihin sa abogadong yan na ako po ay marunong mag-English. Baka mas marunong pa ako sa kanya mag-English. Ito po ang opening remarks ko sa ating Senior Deputy Speaker, sa ating Deputy Speaker, sa aking mga co-chairs, ladies and gentlemen, colleagues, at mga kababayan. Today marks a significant development in our ongoing inquiry. Gusto ko yung abogado natin na nang insulto dito sa isang member natin dito, makinig na mabuti at i-correct niya ang English ko kung kinakailangan. For the first time, former President Rodrigo Duterte will appear before this committee to answer questions posed by his members. I would like to begin by thanking him for his presence. Thank you, Mr. President, for coming here. Rest assured po that Congress recognizes your role as our former president, and we will extend to you the respect that the position deserves. Maraming salamat po. Respect, but not deference, Mr. Chairman. However, my friends, colleagues, let me draw a clear line here. While we should be respectful, we cannot be differential. Mga kababayan, watching today with us, it is important to stress that respect and deference are two different things. It is vital that we, as representatives of the people, remember that distinction, because our ultimate allegiance is not to any one individual, no matter how high their office. We answer to a power greater than any president. We answer to the Filipino people and to God. As Scripture reminds us in Romans 10:3, and I quote, "Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness." Our fidelity belongs to the Lord alone. Our mission is to seek the truth, and we shall not be swayed from that path. As we have seen sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former President? Ako po, Mr. President, libu-libong boto ang binigay namin sa inyo. Nagpasalamat ba kayo sa akin? Hindi. Nilapitan niyo po ba ako? Hindi. Mabuti pa, Senator Bongo, Mr. President, nagpunta sa aking simbahan at nagpasalamat sapagkat sinuportahan namin kayo at siya, Mr. President. Now, gusto kong sabihin po dito sa Quadcom na ito, ako ba'y lumapit sa inyo para humingi ng pabor? Hindi po. Ako ba'y lumapit sa inyo para magrekomenda ng justice, magrekomenda ng general, magrekomenda ng cabinet secretary? Hindi po. Hindi ako nagpunta ng Malacanang nung kayo nanunungkulan sa loob ng 6 na taon. Isang beses lang. Ako po ay nagsabi kay Senator Bongo, kung maaari na makapag-usap po tayo. Pumayag po siya. At nag-usap po tayo, if you would remember that, Mr. President. Nag-usap tayo confidentially. Ano pong ginawa ko? Binuksan ko po ang Biblia. Ipinakita ko sa inyo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Jesucristo. Ipinakita ko sa inyo ang maaaring magbago ng buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sinabi ko sa inyo ang nakalagay sa John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Binantayan ko ang inyong panunungkulan. Nakita ko na maganda ang plano nyo. Nakita ko po, Mr. Chair, na ayaw ng Pangulo na itong bansang Pilipinas mahulog sa kamay ng mga drug lords at drug traffickers. Maraming salamat po sa inyo. Nagsimula kayo ng war on drugs. Kami mga kapastoran, bilib po sa inyo, sa inyong ginawa. Sabi nyo, 6 months lang, kaya nyo tapusin ang war on drugs na ito. Inabot po kayo ng 6 na taon. Hanggang ngayon, meron po tayong war on drugs. Hindi po namin nakalain, Mr. President, na sa war on drugs na yan, mamamatay ang more than 30,000, Mr. President. Hindi ko akalain na more than 7,000 na mga drug pushers ang mamamatay sa kamay ng mga kapulisan at sa kamay ng mga riding in tandem. At sinabi po ng ating ibang kapulisan, at gusto kong sabihin, hindi po lahat ng kapulisan, sapagkat ang karamihan po ng ating kapulisan mga mabuting tao at nais protektahan ang bansang ito. Pero
ang ilang mga pulis pumatay po. At dito nag-testify ang ilan na merong reward system na inyong itinanggi nung kayo ay nag-testify under oath doon sa Senado. Ngayon po, bilang bishop po ng Bible Mode, hindi ko akalain na kinakailangan pumatay tayo ng more than 30,000 people para masugpo po ang drugs sa atin. Aba, Mr. Chair, talo pa natin ang Mexico. Sapagkat ng Mexico, nakita ko wala pang 10,000 namatay. Talo pa natin ng Colombia. Naging killing fields po ang Pilipinas nung panahon ninyo, nung kayo nanunungkulan. Naniniwala po kami na dapat hindi manatili ang drugs dito sa ating lipunan. Subalit, ang kahilingan lang po namin dito, Mr. President, habang kayo po ay kinakausap namin ngayong umaga, ang kahilingan lang po namin dito ay sana po naman respetuhin po ninyo ang Quadcom hearing na ito. Sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga vulgar words, Mr. President. Sapagkat gusto kong sabihin sa inyo bilang warning na kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, I will make a point of order on you. Meron po akong batayan na batas sa tinatawag po nating disturbance of proceedings. Gusto kong basahin doon po sa Psalms 109, 17 to 18 and 28. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Diyos. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Biblia. Samantalang sa isang pagkakataon, tinawag niyo ang Diyos na stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sa pagkayo Pangulo. Oo. At nagpapasalamat ako. Hanggang ngayon po, buhay pa kayo. Kahit na po tinawag niyo ang Diyos na isang stupido, Diyos. Oo. Hindi ko alam kung katanggap-tanggap yan sa lahat na mga nakikinig sa akin ngayong umaga. Pero ito po, gusto kong basahin sa inyo bilang isa rin namang warning. Sa wikang Tagalog, babasahin ko. Sapagkat iniisip niya, ang manumpa, ang magsabi ng masama, kaya darating yaon sa kanya, sapagkat hindi siya nalugod sa pagpapala, kaya't malayo yaon sa kanya. Dahil binihisan niya ang sarili niya ng pagsabi ng masama o pagsumpa na gaya ng kanyang sariling damit, yaoy papasok sa kanyang kalooban na gaya ng tubig at gaya ng langis sa kanyang mga buto. Hayaang sumumpa sila. Hayaang sila ay magmura. Ngunit magpala ka. Ang kahilingan po namin ngayon, Mr. President, sana po, imbis na mura ang marinig namin sa inyo, sana po, bigyan nyo kami ng pagpapala sa Quadcom na ito. Sapagkat hindi personalidad ang tinutukoy namin dito. Ang tinutukoy po natin ito, issue na kinakailangan po natin tuldukan sapagkat ito po'y kailangan ng ating bayan. Kapag sila'y bumangon, sila'y mapapahiya, ngunit ang iyong lingkod ay magagalak. Yan po ang sinabi sa Salmo, Mr. Chair, Mr. President. Salamat po sapagkat hinayaan niyo ako na magsabi sa inyo ng buong katapatan na walang halong anumang pagkukunwari, Mr. President. Ginagalong ko pa rin po kayo. Hindi po dahilan ay kayo, kundi dahilan sa minsan naging Pangulo kayo ng Pilipinas. Kaya nga po ang aking opening remarks is what? Respect, not deference. We are not here to give you obeisance. We are not here to give you obedience. We are not here to submit to you. We are here as equal members of this House, Mr. President, Mr. Former President. You are now a private citizen. And I hope and pray that you would give us equal respect as we give you equal respect today. Maraming salamat po.